mahal na mahal ka ng Diyos. Nagpalagay po ako ng upuan just in case. Okay? Napatawa po yung mga doktor. Jesus, the way, truth, and life. Yan po ang pag-uusapan po natin sa araw na ito in line with our current sermon series na Unshaken and Unashamed. Mahalaga na meron po tayong pinaniniwalaan na matibay. Mahalaga rin na meron tayong pinangahawakan na matibay. Lahat ng tao sa mundo, meron po silang tinatawag na belief system. Isang grupo ng mga paniniwala, mga bagay na kanila pong pinangahawakan sa buhay. At mahalaga na ang ating pinangahawakan at pinapanindigan sa buhay, ayun pong nagtatagal. Sabi ng Diyos, ang langit at ang lupa ay lilipas, subalit ang aking mga salita ay mananatili. Jesus, the way, truth, and life. Tayo pong lahat ay tumayo sumandali at basahin po natin ang ating passage this morning. It is there in your PowerPoint. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many mansions or rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? And in verse 6, which is very famous, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. May the Lord bless us as we read His scriptures. May we all be seated. Pwede na po tayong maupo, mga kapatid. Jesus, the way, the truth, and life. Jesus alone has accomplished everything necessary for the salvation of all who believe in Him. And this is the most controversial yet fundamental claim of Christianity. Jesus alone has accomplished everything necessary for the salvation of all who believe in Him. This doctrine separates Christianity from every other worldview, and it unites every other doctrine within our faith. Jesus is very inclusive in the sense that everyone is invited. Ang sabi niya, gusto ko na lahat ng tao ay makatagpo ng kaligtasan. Sabi ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Jesus is very inclusive in the sense that everyone is invited in His work of salvation. As John chapter 6 verse 37 states, And whoever comes to me, I will never cast out. Sino man pong lumalapit sa Diyos, hindi niya itataboy. Sino mang tumatawag sa Diyos, pakikinggan niya. Jesus was inclusive
in the sense that the intention of salvation is universal. Pakisabi po sa katabi, gusto ng Diyos tayong dalawa maligtas. Hindi lang ako, kundi ikaw din. Jesus was and is and will be inclusive in the sense na lahat ng tao gusto niya maligtas. But his claims also, while inclusive, are extremely exclusive as well, in that there is no other way to heaven except through Him. Inclusive in the sense na lahat ng tao gusto niyang maligtas. Exclusive in the sense na siya lang ang tagapagligtas. Amen? Pakisabi po sa katabi, walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus. To insist that Jesus is the only way of salvation is viewed as intolerant today. Sabi ng iba, ang yabang nyo naman, kayo lang ba ang nakatagpo ng kaligtasan? Kayo lang ba ang pupunta sa langit? It is helpful to remember that the word of the biblical authors, nung panahon pong sinusulat ng mga biblical authors ang bawat aklat ng Biblia, ang mundong kanilang ginagagalawan ay punong-puno ng paganismo o kawalan ng paniniwala sa Diyos. Ang kanilang mundong kinabibilangan is a world filled with paganism and also with pluralism. Sinabi ko na po yan before. Pag sinabing pluralism, lahat ng daan papunta sa langit. That is the popular belief. Pakisabi po sa katabi, pero hindi totoo yun. Isa lang ang daan. In the midst of all this doctrinal diversity, the Bible makes some rather startling claims that really run countercultural to the pluralistic mantra of religious tolerance. Before I proceed with the message from John 14, let me just state 4 passages which unequivocally teach the exclusivity of Christ. In Matthew 7, verses 13 to 14, ang sabi ni Jesus, enter by the narrow gate. Pumasok kayo sa pintuang makitid. For the gate is wide, and the way is easy that leads to destruction. And those who enter by it are many. Napansin niyo po, mas maraming tao sa sabungan kaysa sa simbahan. Tama ba? Mas maraming nagliliwaliw kaysa nagpupuri sa Diyos. Mas maraming tulog ngayon nagpapahinga kaysa nag-aabalang sumamba sa Diyos. For the gate is narrow, and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Kakaunti ang makakatagpo. Pakisabi po sa katabi, congratulations, kasama ka sa kakaunti. In Acts 4:12, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Jesus is inclusive in His intention to save mankind, but He Himself is also exclusive in the sense that He provides only one way, and that way is Jesus. Amen? 1 Timothy chapter 2, verse 5, for there is one God, and there is one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Isa lang din po
ang makapagpaparating ng inyong panalangin sa Diyos. Isa lang po ang mediator, wala pong mediatrix, walang Queen of Heaven sa Biblia. Hindi kayo kayang ipadrino sa panalangin ni San Pedro. Why? There is only one mediator between God and men, the man, the God-man, Jesus Christ. You say it exclusive, that is the truth. Amen? Sabihin nyo, madamot tayo. Sabihin nila, ang iyabang natin, but that is the truth. I cannot even say my name to God. In Jerwin's name, I amen. Hindi po ganon. Yes, I can pray for you, but I cannot say my name. To whose name are you praying, Jerwin? To my name, in my name. No. There is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Alam niyo po, madalas ang totoo masakit. Tama ba? Tama po ano? Pag sinabi ng asawa ko, alam mo, Jerwin, ang init palagi ng ulo mo. Totoo po yun, pero masakit. Because truth really hurts. At kung ngayong umaga nasaktan kayo sa salita ng Diyos, purihin ninyo ang Diyos. Last verse, 1 John chapter 5, verse 12. Whoever has the Son has life, and whoever does not have the Son of God does not have life. Amen? Mapalad po tayo, mga kapatid, kahit hirap na hirap tayo sa buhay, meron tayong Jesus. Kung minsan hindi natin naiisip, nalalaman kung may pera pa tayo, it doesn't matter. What really matters is you have Jesus in your life. Amen? Pakisabi po sa katabi, yung tiyan, dito lang yan sa lupa. Sa langit, hindi mo na kailangan ang pagkain. Iyang pang-upa buwan-buwan, dito lang yan sa lupa. Sa langit, wala na pong rental fee. Be sure that you will be in heaven. Amen? Hirap na hirap tayo, pero alam ninyo mga kapatid, ang hirap na nararamdaman natin, panandalian lang. In our passage, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. All three concepts are active and dynamic. Pag sinabi pong, I am the way, that is an active and dynamic concept. When we say Jesus is the way, it is active. The way brings us to God. When we say truth, truth sets us free. Marami pong kasinungalingan na pinaniniwalaan ang tao. Sabi ng tao, kapag may pera ka, masaya ka. Yung may mga pera dito, minsan malungkot din. Binibiro ko yung mga young adults, Pastor, Lunes na naman, magtatrabaho na naman kami. Mai-stress na naman kami. Sabi ko, mas mahirap walang pera. Mas mahirap yung hindi nai-stress. Mas stressful ang walang pera. Tama? Face life. Okay? Panandalian lang po tayo. When we say Jesus is the life, life produces vitality in life. And life produces relationship with God that lead us to eternity. Pakisabi po sa katabi, hindi ka panandalian lang. Pang-eternity ka. Amen? Amen? Hindi po makapaniwala yung iba. Without the way,
there is no going and no direction. Without the truth, there is no knowing or knowledge. Without life, there is nothing to enjoy, and there is no growth when there is life. There is only one exclusive avenue to salvation. With Christ removed, there is no redemptive truth, no everlasting life, and no way to the Father. While other religions offer systems to attempt to bridge the gap between man and God, Jesus is the only one who has succeeded in bridging the divide. Wala pong ibang makapaghahatid sa atin sa Diyos, kundi si Jesus. Amen? Kahit na ang dami mong icons sa bahay mo, walang santo na makapagdadala sa iyo sa Diyos. Amen? Yung may mga iniingatang larawan sa wallet, hindi kayo kayang iligtas ng larawan na yan. Yung mga pinapahid-pahid ang panyo po pampawis lang. Amen? O kaya kumisan panglaway lang. Let's go into our main message. Jesus is the way. Only one way is right, and every other way is wrong. Di ba ang hirap nung sabihin, alam mo kaibigan, masakit nang sabihin ito, mali ka. Pero hindi pwedeng pareho tayong tama. Hindi pwedeng kalahati sa iyo tama, kalahati mali. Sa akin, kalahati tama, kalahati mali. Either one of us is wrong and one of us is right. Amen? Jesus is the way. And Jesus does not merely show the way. He himself is the way. He is the way from God to us, and also the way from us to God. And we call that concept mediation. He is the only one qualified mediator between God and man. Alam nga po ninyo, pag nananalangin tayo, kapag sinabi nating in Jesus' name, there is something in that name. The owner of that name knew how to be thirsty, how to be hungry, how to be betrayed, how to be denied. Lahat ng naranasan ninyo, ngayon naranasan ni Jesus. Amen? That's why when we pray in Jesus' name, He can fully identify with our real predicament. He can identify with our pain. He can identify with our sorrow. Why? For 33 years, He was in human form. He was a human being. He is the way from God to us, mula sa Diyos, papunta sa atin, papunta sa Diyos. The way to heaven is not through performance or penance. Kaya ako nag-o-offering pastor para mabayaran ko ang ticket ko sa langit. Hindi mo mababayaran. Kaya ako naglilingkod, pastor, para baka sakaling makarating ako sa langit. Hindi ka makakarating sa langit without passing through the way. The only way. Proverbs 14 verse 12, there is a way that seems right to man, but its end is the way of death. Akala natin yun na yung daan, ang dulo pala, kapahamakan. Pakisabi po sa katabi, Jesus is the way. In fact, He is the only way. Amen? Number 2, Jesus is the truth. Sabi natin, siguro kapag may pera ako na brother boy ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa.
isang kasinungalingan na pinaniniwalaan natin. Siguro kung magandang lalaki ako, lahat ng tao susunod sa akin. Hindi rin. Kasi naranasan namin ni Dr. Kit Lopez yan, magandang lalaki kami. Baka tayo tamaan ng kidlat, Dr. Kit. So we believe in so many lies. Di ba? The word truth in Scripture is used in two ways. True or truth as contrasted to false. Kapag merong totoo, merong peke. Tama? Kapag merong totoo, merong hindi totoo. And another one is genuine as opposed to fake. Jesus is authentic and trustworthy. When we look at Jesus, we come to face to face with certainty and reality. Hindi po kailanman nakapagsabi ng kasamaan at kasinungalingan si Jesus. Truth actually is the scariest commodity in the world. Bihira na po ang nagsasabi ng totoo. Meron daw pastor, may tumawag sa kanya na magpapa-counsel. Pagdating nung magpapa-counsel kay pastor, sabi niya, Pastor, gulong-gulo na po ako, nakapatay po ako ng tao. Bakit ka naman pumatay? Nagtatalo po kasi kami. Pinagtatalo na namin kung may Diyos o wala. Ako po naniniwalang walang Diyos. Siya naniniwalang may Diyos. Pinatay ko po. Ikaw ba, pastor, naniniwalang may Diyos? Dati, ang dali nating kalimutan ang katotohanan, di ba? Dati, kapag sikmura na ang nakabitin, kapag wallet na ang nakabitin, ang dali nating kalimutan ng katotohanan. Researcher George Barna has discovered that nearly 75% of Americans do not believe in absolute truth. But Jesus is the absolute truth. That's why we have what we call absolute morality. Sa Diyos, ang kasarian dalawa lang. Lalaki lang at babae. By the way, sa Thailand po, legalized na ang same-sex marriage. Anumang tinkering, anumang tweaking, anumang reformation, ang inyong gawin sa moral law ng Diyos, batas pa rin ng Diyos ang mananaig. Because you cannot bend the truth. Amen? Pakisabi po sa katabi, hindi mo kayang baliin kung ano ang katotohanan. Without the clarity and consistency of absolute moral truth, we are reduced to doing what seems right, what feels good, what produces the least resistance, and what provides the greatest personal fulfillment. Truth is truth. Pakisabi po sa katabi, truth is truth. Naalala ko, mayroon akong nirebuke na isang tagapangaral. I caught him. I found him in front of a hotel with a woman, not his wife. Twice, I found him in a restaurant dating a woman, not his wife. By the way, si Nancy lang po ang aking dinedate dito at siya lang po ang nagbabayad ng aming pan-date. Yan, yan po ang katotohanan. And I rebuke him face to face.
And this is what he said. Ikaw ba naman, Jerwin, wala kang kasalanan? Sabi ko, meron din na katulad mo. Pero hindi kita nire-rebuke dahil ako'y sinless. It is my moral obligation to the Lord to rebuke you. Ang nakakalungkot, tagapangaral siya, hindi niya ako pinansin. Relative daw ang morality. Mga kapatid, may nakakita man sa inyo o wala, nagkasala ka sa Diyos. Amen? Pakisabi po sa katabi, hindi ka makakatago sa katotohanan ng Diyos. And what provides the greatest personal fulfillment? Hindi po tayo pinagkakaitan ng katotohanan ni Kristo ng kaligayahan. In fact, His truth sets us free. Sabi ng isang nakikinig sa aking lecture, Brother Jerwin, 6 hours, 7 hours kang nagle-lecture, para kang hindi napapagod. Because I love the Lord and I love what I do. Alam po nyo, pag tayo po ay nasa Diyos, tayo ay tunay na masaya. Pag ikaw ay nagsinungaling, tiyak malungkot ang puso mo. Tama? Sino po sa inyo pag nagsisinungaling, masaya? Di ba wala namang ganon? Because denial of truth will rebuke you. When you deny the truth, it will rebuke you. Tandaan po natin, it is there in your PowerPoint. It is not unkind or unreasonable or arrogant to say that Jesus is the only way. Why? It is because it is the truth. It would actually be mean and unkind and narrow-minded not to tell people that Jesus is the only way, He is the only truth, and the only life. But whether they believe it or not, the truth remains. Ito po tandaan ninyo palagi, mga kapatid. You don't have to believe the truth to be the truth. Because whether you believe it or not, you deny it or not, the truth remains. Without Christ, people will perish in heaven. And lastly, Jesus is the life. All through the Gospel of John, life describes the principle of spiritual vitality. Huwag po kayo magtatawa, mga kapatid, ha? Marami po nagkakamali sa aking edad. Sa totoo lang po. Sabi sa akin ni Nancy, bakit ganyan pa rin ang itsura mo? Kasi kako, ikaw ang asawa ko eh. Tandaan po ninyo, mga kapatid, ang magiging itsura ng asawa niyong lalaki nakasalalay sa inyo, Sister Bioli. Tama? Ba't ganyan ang itsura niyan? Sino bang asawa niyan? Ganon. Ladies, huwag nyo namang pabayaan ng inyong husbands. Papugwiin nyo po. What I mean is this. What we cling on, what we hold on to whom we are we connected, will reflect in our lives. Kung tayo po ay nakakapit kay Kristo na buhay at buhay natin, merong vitality of life. May saya, may galak, magaan ng buhay. This is not to say na walang problema, but if you have the life, madaling harapin ang buhay na mabigat. Amen? Amen? Kaya ka lang hirap na hirap, hindi mo ipinamumuhay yung buhay na bigay ni Jesus. Sa totoo lang po, hindi naman ako mayaman. Hindi naman ako talagang maraming pera. May mga time na kailangan ko yung pera
Pero hindi ko hahayaan na yung kawalan ng pera na nakawin ang aking galak na bigay ng Diyos. Why? Because Jesus is my life. My life is not connected to anything in this world. My life is connected to the truth that Jesus is my life. Pakitanong po yung katabi, sino ang buhay mo? Alam po ninyo, permit me to say, kuminsan, yung buhay natin nakakabit sa tao. Kaya kapag nawala yung tao, hirap na hirap tayong makarecover. Hindi is not to say that you should not love people. You should love people. Pero wag mong mahalin ng higit kaysa sa Diyos. Ang maganda po yung lahat ng nawalang tao na mahal natin, may reunion sa kanila. Because life, the life that God gives, is eternal life. It does not end here on earth. In fact, it is endless. The life that we have in Jesus is endless. The truth that Jesus is the only way should make us bold and courageous. It should also break us. We must hold to this truth, but it should tenderize and put our tears in our eyes about the fate of the lost. Tayo pupunta sa langit for sure, because in Jesus, salvation is certain. As I end this message, it is there in your PowerPoint. Since Jesus is the only way, the meanest thing we could do is to keep it to ourselves. Di ba? Di ba kung minsan kapag nakakita tayo ng blessing, saan ka kumuha niyan? Hindi mo masabi, parang ipinagkakait mo. Di ba? May mga time na ganun. Dahil si Kristo ang daan, ang pinakamaramot nating magagawa ay ipagkait siya sa iba. Since Jesus is truly the only way, the only truth, the most truthful thing to do is to live in His truth, not on the belief system of this world. Since Jesus is the life, the most loving thing is to share it with others. Whether they will believe it or not, it is up to them. But Jesus is the way, the truth, and the life. How can I be saved? He is the way. How can I be sure? He is the truth. And how can I be satisfied in this life? He is the life. Our message today is very basic, but it is very fundamental in our worldview. Always remember this. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Walang ibang daan papunta sa langit. Amen? Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos, mga kapatid. May I invite you to please stand up and let us close in a word of prayer. Heavenly Father, we thank you that you have shown us the way, the truth, in the life, not through a concept, not through a belief system, not through a teaching, but you have shown us and demonstrated before us the way, the truth, and the life in a person, through a person. And in that person, we can have relationship. We can have connection. In fact, Jesus is inviting us to a relationship. And in that relationship, we remain. Lord, we also pray for the safe travel of Brother Arnel and Sister Judith Arsiaga as they are journeying
their way back to Canada. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga kapatid na ito. I-bless mo rin, Panginoon, ang aming kapatid na Dante Aningat na ngayong araw ay nakatakda rin pong umalis para sa kanyang paghahanap buhay sa iba't ibang bansa. Bless these people that we love, O Lord. Makarating po silang payapa, maluwalhati sa kanilang destinasyon. Ito po, Panginoon, ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede na po tayong magsiupo, mga kapatid. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is dead to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, salamat sa inyong dakila at banal yung sakripisyo para sa aming mga kasalanan. Purihin ang dakilang pag-ibig mo upang kami matubos sa aming mga kasalanan at mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok na dumarating sa aming buhay. Tulungan mo kami upang patuloy na may pakita namin ang lubos na pasasalamat at pagpupuri sa inyong banal na pangalan. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan upang kami karapat-dapat sa pagdakila sa dakilang iyong sakripisyo. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming tapagligtas na si Jesucristo. Amen.
huwag kayong mga balisa ng mga sabi, ano ang aming kakanin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming daramtin, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil. Yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapat hanapin ninyo muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, bright morning star, all the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, you're above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Tayo pong lahat ay magpasalamat muli sa ating Panginoon. Yes, Lord, the name of your Son, Jesus Christ, is a name above every name, Panginoon. Name man niya ng aming work, name man niya ng aming school, name man niya ng aming mga struggles, Lord. The name of your Son, our Lord Jesus Christ, is above every name. And He is our life, Panginoon. And here, we have offered our tithes, our offerings, our thanksgiving, our sacrifices. Lord, accept these, our offerings to you, na magamit mo, Lord, for your kingdom, for your purpose, Panginoon, for your ministry through Lealtad Church of Christ, Panginoon. Again, Lord, thank you, and we will continue to trust in you, Lord, and continue to bless everyone here sa kanilang mga needs at pangangailangan on each day, Panginoon, na i-bless mo sa bawat isa sa amin. This is our thanksgiving, our request. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari po muna tayo magsiupo para po sa ating mga pagbabalita. Welcome po sa first timer natin today, si Aliza Santiago. Asan si Aliza? Ay, nasan sila? Ayun pala sa taas, sorry. Si Sister Aliza po, taga Bohol Street po, dito sa J2asan po. Kaibigan po ni Carl ng ating kabataan na tara sa tapat. Meron pa po bang first timer po natin dito sa ating LCC service? Wala na po. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Para po sa ating mga gawain. Kahapon po ay nagtungo po kami sa Galas Church of Christ ng mga kabataan. Umattend po kami ng kanilang gawain na Youth Music Night. Yan. So, nandun po yung mga kapatid from Cruzada and FCC, First Christian Church in Manila. So, ni-start po ulit nila na makapag-join fellowship po yung mga kalapit natin na kapilya at ininbitahan din po sila ni Brother Jeco sa darating na fellowship. Pero hindi pa for announcement. Ayan, ang ating pong live classes ay nagpapatuloy every 8 a.m. So, tuloy-tuloy po yan. Attend po tayo every 8 a.m. sa ating mga pag-aaral for women, men, young adults, and youth. Ang ating pong home group Bible study rin ay nagpapatuloy every Saturday afternoon. So if you want to have or
you want to hold a Bible study sa inyong mga tahanan, please contact Pastor Jericho or Pastor Jerwin. Ang invitation po ng Economia Church of Christ CYF Sports Fest ay nagpapatuloy po sila nag-i-invite. So kung gusto nyo po, hindi ko po alam kung may usapan na maglapit na lang po kayo kay Pastor Jericho kasi most ay youth naman po yung sasama. And choir practices po every Sundays, first, second, and third, and fourth kung 5 Sundays. So ngayon po wala pong practice. Meron po kasi tayong fellowship mamayang hapon after ng service sa youth. The greatest love of all. Parang February Youth with a Purpose. At kami naman po mamaya ng young adult ay merong film showing mamaya sa baba. Yung kanina. After po ng lunch, 12 noon. Sige pa. Yan, 12 noon po yan. So we're inviting everyone po to join. Palit po muna kami, youth po sa annex. Ayaw nyo ba? Mas malakas daw yung aircon dito sa baba. Dito po muna sa lobby yung young adult. Okay, at yung pong ating pagpe-pray ang Project 7 and ICCM Building Construction. Ito po ay architect's perspective pa lang po ito. Marami pang alteration, marami pang pagbabagong gagawin sa plano. Inuna lang po ng arkitekto yung mukha. Pero ang sabi ko, kinakailangan yung building ay maganda yung pasok ng at labas ng hangin. At magagawa naman yun, Brother Alex, without i-alter lang po ito. Pero ito po yung pinaka-ano po niya, laman, yung ground floor, i-occupy po yan ng Church of Christ Project 7. Yung remaining 4 floors ay sa ICCM. Yung pong roof deck, may basketball court kasi kailangan yon. Alam nyo naman yung mga ministro, pag hindi magaling sa salita ng Diyos, magaling sa basketball yon. Dalawa lang yun. Di ba, Dr. Kid? Okay? Kasi po requirement ng CHED yung sports facilities. Pero sabi ko, sa grupo, hindi pwedeng walang prayer garden sa roof deck. Kung may basketball court, dapat may prayer garden. Ngayon, ang isang consideration, yun pong parking area. Ang suggestion ng mga contractor, ng mga kapatiran din po naman, ay maglagay ng basement parking. Pero alam natin na it will entail more money. So pag-uusapan po namin yon. Ang actual construction will start in January of 2025. However, may groundbreaking na po ng October 13 dahil yung pong October, November, December ay tearing down, aalisin na po ng maayos yung existing property doon ng Project 7. At gusto po naman nila na kung mayroon silang mga salvage pa na pwede pang magamit, sa kanilang outreach ay magamit. Now, how are we going to start and finish the project? Sabi ko nga po sa mga supporters, this is actually a faith project. Proyekto po ito ng pananampalataya. We are banking on the goodness and faithfulness of God. Naalala ko nung tinatayo po ang Yaltad Church of Christ, 1980s, mid-1980s, madumi po ito, puro alikabok. Ang tinutulugan ko po dito, yung upuan na yan, Brother Boy, hindi pa po yan, yung maliliit pa, nagtitiis ako doon. Pero look at the chapel now. Ang ganda na, di ba? For so many years, na itayo, sapagkat ganoon magtayo ang Diyos. Ang Diyos ay hindi papayag na meron siyang simulan na hindi niya tatapusin. Ganon po ang aming pinafollow. At merong isang maselang decision na kinakailangan kaming gawin, pinag-aralan naming mabuti sa Board of Trustees. We have to appoint Sang Hu Kim, yung ating missionary na Koreano, na honorary president. Honorary. Because kinakailangan po niyang ma-represent niya formally ang ICCM sa South Korea at sa US for fundraising. Yun lang po ang dahilan nun. Ang tatlong main partners ng ICCM International ay yung CRAM, Global Mission Partners at Humridge Church of Christ. Ang pinakamalaki naming partner na Pilipino partner ay Yaltad Church of Christ. With all of this organization and churches combined,
naniniwala po kami na matatapos yung building project. At yun po ay nasa timeline. If Sister Bioli would remember, sabi natin in 25 years magkakaroon tayo ng sariling bahay, Sister Bioli. Okay? Yun po ang paniniwala natin. Lahat ng requirement na spaces ng Project 7 at ng ICCM ay kinonsider po sa plano po na ito. Ito po ang gusto ko pong hilingin, mga kapatid, simula sa araw na ito. Ipanalangin po naman ninyo ang project na ito, na hindi lang masimulan, kundi matapos. Last week, nagpadala yung CRAM sa akin ng notice ng transfer ng kanilang seed money. Nagpadala sila ng $10,000 bilang pangunang budget. At naniniwala po ako na matatapos po ito. Ang aming timeline ay 5 years. At least rough finish. Yung pwede nang magamit. Bahala na yung second generation ng leaders ng ICCM doon po sa polishing and finishing po nito. Parang katulad din naman ng Lealtad Church of Christ. So mga kapatid, salamat po sa time na nakapag-announce ako. Yung prayer po ninyo, yon ang pinakakailangan natin sa project po na ito. Okay? Brother Miko, meron ba bang ibang announcement? Wala na po. Tayo pong lahat ito tumayo. At sabihin po natin sa ating katabi bago tayo umawit ng huling awit. May God bless you and keep you and protect you. Okay? Remember, Jesus is the way, the truth, and the life. Okay na po. Okay na. How could I fail to see you are the love that rescued me, and all that I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will see. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Let's sing One Thing I Ask. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be
be with you, Jesus. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa pagpupuring ito, O Diyos, na ibinigay mo sa bawat isa amin. Sa mga masayang awitin, O Diyos, na inawit namin sa inyong dakilang pangalan. Ang pagpupuring ito, O Diyos, ay sa iyo lamang sapagkat ikaw ang aming sinasamba ng aming mga buhay. At maraming pong salamat, O Diyos, sa mensaheng dinala mo muli sa aming kalagitnaan. Ito'y nagbibigay, O Diyos, ng assurance sa aming pananampalataya, sa aming pagkakilala sa inyo. Maraming pong salamat, O Diyos, sapagkat ipinadala mo ang iyong bugtong nanak na si Jesus na aming Panginoon. Sapagkat sa Kanya lang namin, O Diyos, ilalagak ang aming pananampalataya. Sapagkat siya lang, O Diyos, ang nag-iisang daan, nag-iisang katotohanan, at nag-iisang buhay na walang hanggan. At maraming pong salamat, O Diyos, sa kaunawaan na patuloy na ipinagkakalob mo sa bawat isa amin, O Diyos, na ang buhay na walang hanggan, O Diyos, ay magmumula lamang sa kanila, sa Kanya. At dalangin namin, O Diyos, na ang mga nananampalataya, O Diyos, sa Kanya, dahil sa iyong pag-ibig, ay magkakamit ng buhay na walang hanggan diyan sa iyong kaharian. Maraming pong salamat, O Diyos, sapagkat kahit meron man marami kaming pagkukulang, O Diyos, ang iyong pag-ibig ay sagana na patuloy mong ipinagkakalob sa bawat isa amin. At kami, O Diyos, ay sama-samang nagtataas ng aming mga panalangin para rin sa aming mga kapatid na meron din mga pagkakasakit sa kanilang lubang katawan. Dalangin namin, O Diyos, na iunat mo ay mapagpalang kamay upang mga pagkakasakit nito ay mawala, O Diyos, at maibsan, O Diyos, ang mga nararamdamang sakit sa mga lupang katawan. At dalangin din namin, O Diyos, na pagdating ng araw, makakasama namin sila sa pagpupuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. At gayon din po, O Diyos, itinatas namin ang mga namiminuno sa iyong mga iglesia, O Diyos, na bigyan mo at dagdagan ang katalinuhan, O Diyos, na nagmumula sa iyo sa mga namumuno upang ang iyong mga salita, O Diyos, ay madala na may pag-ibig, upang ang mga ibang kaluluwa ay makasama namin sila pagdating ng araw na nagpupuri at sumasamba sa inyong dakilang pangalan. At gayon din po, O Diyos, dinadalangin namin ang mga namiminuno rin sa aming bansa mula sa pinakamataas at pinakamababa. Pagkaluban mo ng takot na magkapaglingkod, O Diyos, na tapat sa bawat aspeto ng kanilang nasasakupan upang magkaroon ng kapayapaan, kaunlaran ang aming bayang Pilipinas. At lahat ng ito, O Diyos, aming pinagpapasalamat sa tanging pangalan lamang ng iyong bugtong na anak na si Jesus, na iyong panatanging pagligtas, kalakip ang iyong banal na Espiritu. Amen. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Good morning po sa ating lahat. God bless us all po and see you next Sunday po.